Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Sir Chinky, ano kaya magandang diskarte pag ako ay nagbebenta ng gulay at karne sa palengke? Kung yan ang gusto mo, naku, tapusin mo tong video na ito. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Alam mo, sa panahon ngayon, napakahalaga ang tinatawag nating food security. Kaya kung gusto nyo talaga magbenta ng karne o ng tinatawag na prutas o lang gulay, no, ano ang gagawin? Una, kailangan unawain natin kung sino ang ating target market or markado ng ating customers. Alamin mo ang kanilang paboritong gulay, karne, sa inyong lugar, di ba? Sino ba target market mo? Nanay ba? Tindera ba? Restaurant owners ba? Doon mo malalaman kung talaga ano ang gusto nila. Siyempre, pag nanay, araw-araw ng pagkain. Pag restaurant naman, siyempre, kung ano yung mga binibenta nilang ulam. Kung may restaurant ka na inasal, o pag inasal, ang ibig sabihin, dapat nagbebenta ka sa kanila ng manok. Kaya kailangan itugma mo ang iyong ibinibenta sa customers mo, hindi sa gusto mong ibenta. Kaya pangalawa, i-identify mo rin yung tinatawag na best sellers mo. Yan ang dapat laging may stock. Kapag laging available yung mga high-demand product, syempre, mas madali ka makakabenta. At kailangan ito po. Syempre, ang mga mamimili, syempre, very price sensitive. Dapat tama ang presyuhan po natin. Dapat competitive po. Huwag naman magbenta ng sobrang taas at huwag din naman magbenta ng sobrang mura na wala na kayong kikitain. Pero ito lang, hindi lang po sa pagbebenta para tayo kumita. Kung gusto mo lumago pa ang iyong kita, kailangan tama din ang iyong sourcing. Kailangan makakuha tayo ng produkto na maganda, pwedeng pagkatiwalaan at affordable ang presyo. Pag mas mababa ang puhunan po natin, mas mataas ang pwede natin kitain. Kaya nga ito yung diskarte, pwede na po tayong gumawa ng direct from farmers or producers. Bumili kayo direkta, mas mura to, mas fresh. Pwede natin mag-establish ng partnership. Sabihin mo, idirekta mo na ibaksak sa aking lugar, huwag na dumaan sa middleman. At pangalawa, subukan mo rin mag-bulk buying. Makakuha kayo ng discount. Nako, malaki po ang discount. Nako, imagine mo, lalo na nung pumunta po ako sa may Pangasinan, 10 kilong talong, magkano lang? 200 pesos. 10 kilo. So, lumalabas 20. Pero pagdating naman dito, magkano na? Ang taas na ng presyo. Kaya nga sa huli, ang tagumpay ng pagbebenta mo ng pagkain, gulay, or prutas, nakasalalay sa tamang diskarte. Maayos na sourcing at magandang pakikitungo sa inyong mga parokyano at mga suki. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena manong sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes. Bagyong may international name na Bebinka. Lumakas at mukhang magiging typhoon category pa raw pagpasok sa bansa.
Wala pa man yan, Pag-asa, may binabantayan pa raw na isa pang namumuong sama ng panahon. Mga aktibong kaso ng Mpox sa bansa umakyat na sa 15. Ang pinakahuling biktima sa Metro Manila na itala. Bago ang nakatakdang pagharap ni Pastor Apollo Kibuloy sa korte, ilan pang mga nabiktima umano ng sexual abuse ng Kingdom of Jesus Christ founder lumantad sa mga otoridad. Paghahain ng kandidatura ng mga gustong tumakbo sa kauna-unahang parliamentary election sa BARM, inilipat ng petsa kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na hindi bahagi ng rehiyon na yan ang probinsya ng Sulu. Paano kaya ito makakaapekto sa kanilang paghahanda? At Daniel Padilla, magbabalik teleserye na. Balitang mainit-init pa! Balita Pilipinas. Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan na raw ang mga pag-ulan habang papalapit ang bagyo na papangalan ng Ferdy sa pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility. Bukod dyan, isa pang sama ng panahon ang minomonitor na ng Pag-asa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Matataas na pagbaha at landslide. Yan daw ang maaring eksena at mararanasan, sabi mismo ng Pag-asa, kung papasok man ang bagyo na may international name na Bebinka sa Philippine Area of Responsibility. Kanina, lumakas pa ito sa Severe Tropical Storm category. Sa nakikita ngayon ng Pag-asa, kikilos papasok sa kanto ng PAR ang mata ng bagyo at bibigyan ng local name na Ferdy. Pero heto, mas lalo pa raw yang lalakas hanggang sa maging typhoon category. Despite na malayo-layo po ito si Bibingka, may enhancement po na habagat na expected, especially for areas po ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Possible na tumagal po yung mga pag-ulan until this coming week. And nakadepende po yan sa magiging pagkilos nitong si possible Ferdy or... Kanina, mahigit 1,000 kilometro pa ito sa silangan ng Central Luzon. Pero ang buntot o trough ng bagyo, nagdadala na ng mga pag-ulan sa Cagayan, Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao. Sabi pa ng Pag-asa, hindi lang yan ang dapat bantayan. Pagkatapos kasing makaapekto ng inaasahang bagyong Ferdy sa bansa, posibleng sundan agad yan sa susunod na linggo ng panibagong sama ng panahon. Sa inilabas na Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, merong bagong namataang tropical cyclone-like vortex. Ito yung nagbabadyang paglakas ng sirkulasyon ng hangin at tubig sa loob mismo ng PAR malapit sa Hilagang Luzon. May taas po na possibility na may vortex or na mabuo sa loob ng PAR, either a low pressure area or a tropical cyclone. So for now po, yung high possibility na yan, ibig sabihin, mas mataas po yung posibilidad talaga na mabubuo within this said time frame, yung September 11 to 17, doon po sa may eastern boundary ng PAR. Nilinaw din naman agad ng Pag-asa na dahil malayo pa ang forecast period, posible pa ring magbago ang mga datos na kanilang nakakalap. Sa ngayon, iba yung pag-iingat ang kanilang paalala. Kung kailangang lumabas ng bahay, lalo na doon sa mga natukoy na apektado ng bagyo at habagat, huwag kalilimutang magbaon ng payong at pananggalang sa ulan. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon sa nakalipas na magdamag. Sa latest monitoring ng PHIVOLCS, umabot sa 79 na lindol ang naitala sa paligid ng bulkan mula kahapon. Mahigit 11 tonelada rin ng sulfur dioxide o asupre ang ibinuga ng Kanlaon at tuloy din ang pamamaga ng bulkan. Sa ngayon, nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang bulkan. Indikasyon yan na pwede itong sumabog anumang oras. Sinabi na kahapon ng PHIVOLCS na malaki ang tsansang itaas ito sa Alert Level 3 kung magtutuloy-tuloy ang pag-aalboroto.
Sa iba pang balita, pinagtawanan na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kumalat na balitang nag-resign na si Defense Secretary Gibo Teodoro. Malinaw raw na paninira lamang ito sa administrasyon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake, 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 fake news. Yan. Iyan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa kumakalat na post sa social media na nagbitiw umano sa pwesto si Defense Secretary Gibo Teodoro. Ayon sa Pangulo, imbento lang yan ang mga desperadong gumawa ng gulo sa gobyerno. Sabi pa ni PBBM, nang marinig niya ang issue, agad niyang tinawagan si Teodoro. Tinawagan ko siya kaninang maaga-maaga, magre-resign ka daw. Bakit? Sabi niya, bakit paalisin mo na ako? Sabi ko, bakit kita paalisin? Wala naman tayong problema. Hindi, yun ang lumabas na balita. Sabi niya, huwag natin papansinin. Sabi ko, pero kailangan natin sagutin. At ipaliwanag sa taong bayan na itong ganitong klaseng mga chismis, mga marites, kinakalat lang nila ito para manggulo. Kasabay nito, nagpaalala ang Pangulo na huwag basta maniwala sa mga impormasyon sa social media. Nilinaw din niya na ngayong araw, walang paggalaw o pagbabago sa kanyang gabinete. Kung may magbabago sa kabinete, sa pamahalaan, kami mag-a-announce. Hindi kung sino-sino man basta nag-post. Hindi sila ang mag-a-announce, walang alam yan. Bago yan, nabahagi ng tulong ang Pangulo sa mga mangingisda sa Navotas City. Sila yung mga naapektuhan ng oil spill sa Bataan. Aabot din sa 43.415 million pesos ang itinurn over sa lokal na pamahalaan ng Navotas. Kasabay nito, nangako si PBBM na nagpapatuloy ang investigasyon sa paglubog ng motor tanker Terra Nova. Tuloy-tuloy ang paghahanap natin ng sagot sa mga katanungan. May kinalaman ba ang barkong ito sa oil smuggling? Bakit ang dalawang barko sa kabila ng walang rehistro ay napatakbo sa ating karagatan? Lahat ito ay iniimbestigahan para tiyakin na papanagutin natin ang mga may sala. Patuloy din daw ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa pamunuan ng MT Terra Nova para sa compensation sa mga naapektuhang mangingisda. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Sumuko na rin sa National Bureau of Investigation o NBI si dating Palawan Governor Joel Reyes. Wanted sa kasong murder si Reyes matapos madawit sa pagpatay sa broadcaster na si Dr. Jerry Ortega sa Puerto Princesa City noong 2011. 2023 pa siya inisyuhan ng arrest warrant. Pero kahapon lang siya ulit sumuko. Yun nga lang, imbis na sa kulungan, nakakonfine ngayon sa ospital si Reyes dahil sa iniindang karamdaman. Handa si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na humarap sa Quad Committee hearing ng Kamara para magbigay ng paglilinaw sa pagkakasangkot sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa narco list. Yan ang kanyang pahayag matapos na sumuko pagka-uwi mula naman sa Amerika. Ayon sa kampo ni Mabilog, gusto niyang malinis ang kanyang pangalan at maalis ang bansag noon ni former PRRD sa Iloilo City bilang most Shabualized City. Samantala, 15 na ang aktibong kaso ng Mpox sa bansa. Kaya ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila humihirit na ng malawakang information campaign. Magbabalita si Gerard de la Peña. Isa pang panibagong kaso ng Mpox ang naitala ng Department of Health. Walang ibinigay na ibang detalye ang DOH maliban sa taga Metro Manila ang pasyente. Sa ngayon, may 11 kaso na ng Mpox sa NCR, 3 sa Calabarzon at 1 sa Cagayan Valley. Ang Metro Manila Council hiniling na sa DOH na magsagawa ng massive information campaign sa mga lokal na pamahalaan. Ginagawa na raw ito ng ahensya online. Umpisahan po natin ng orientation na virtual muna para mas wider yung reach. Napag-usapan din ang tumataas na kaso ng leptospirosis. Hiling ng DOH sa mga LGU gumawa ng paraan para mapigilan ang paglangoy sa baha ng mga residente tuwing malakas ang ulan. Sa ngayon, may ordinansa na sa San Juan na pagmumultahin ng magulang ng batang nagsuswimming sa baha. Warning sa first offense, 500 piso sa second offense at 1,000 piso sa third offense. Kung matanda naman ang pasaway, warning sa first offense, 1,000 piso sa pangalawa at 2,000 piso kapag nakatatlong huli na. We have to make a distinction between yung necessity na lumusong sa baha at yung
naliligo o nagsuswimming talaga sa baha for recreational purpose. Kasi na-observe ng DOH na may spike ng leptospirosis cases pag nagkakaroon ng baha. And sa kanilang pagtatanong doon sa mga patients, kalimitan dito naligo sa baha rather than lumusong lamang. Maliban dito, humingi rin ng tulong ang Bureau of Animal Industry sa MMDA para madagdagan ng mga checkpoint at masigurong hindi kakalat ang African Swine Fever sa iba't ibang bahagi ng bansa. May 12 checkpoints na sa Metro Manila at Calabarzon. Pero nalulusutan pa sila kaya humihiling sila ng dagdag na 6 na checkpoints. Parang transshipment point din ang Metro Manila. Yung mga galing norte, either dinadala dito or dinadaan papunta sa ibang lugar. Ganon din po yung mga galing south, dadalhin sa norte, yung mga infected na mga baboy. Hindi naman daw nakakahawa sa tao ang ASF at pwede rin kainin ng karne ng baboy na infected nito basta't lulutuing mabuti. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5. Biglang lumobo ang mata ng isang lalaki sa Zamboanga City. Bago ito, pakiramdam daw ng pasyente parang lagi siyang napupuwing. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Lumobo at lumuwa ang mga mata ng isang kapatid nating Muslim sa Zamboanga City. Kaya ngayon, tuluyan na siyang hindi nakakakita. Na-diagnose ng thyroid eye disease noong nakaraang taon, si Hashim Yusuf Qasim, 42 anyos. Kwento ng kanyang hipag na unang lumaki ang kanang mata ni Hashim at makalipas lang ang isang buwan, sumunod na rin ang kaliwang mata nito. Explain sa amin kanina sa doktor, yung left side po ng mata niya is damage na po talaga, hindi na makakita. Ang right side naman po, bali yung pinaka-ball ng mata niya, may butas na po yun. Pero ang sabi ng doctor, ma-cure na po yun. Tutulungan po muna yung right side ng ano niya. Ang left po, wala na talaga daw pong magagawa. Ayon sa isang ophthalmologist, makakaranas ng dry eye symptoms ang isang taong may thyroid eye disease. Madalas na magluha, pakiramdam na mabigat, palaging napupuwing, at natutuyot ang mga mata. Hindi magsusmoke ang patient or wala siya sa isang stressful environment, ay mas mababa yung chance na magkaroon siya ng thyroid eye disease. But hindi yun kasiguraduhan. Kasi ang pinaka nalilink talaga is yung autoimmune, no? Which is hindi iiwasan talaga yun. Karamihan daw ng mga pasyenteng may thyroid eye disease ay mayroong hyperthyroidism. Hindi ito maiiwasan at case-to-case basis ang gamutan. Yung clinical course ng thyroid eye disease doesn't necessarily magiging in line with the clinical course ng thyroid disease niya. So if kunwari na-control yung thyroid disease niya, pwede pa rin siya magkaroon ng active phase ng thyroid eye disease. That's why some patients, they don't want to undergo operation kasi pwede siyang umulit. Kahapon, inadmit na sa ospital si Hashim. Pero kung hanggang kailan siya doon, wala pang kasiguraduhan. Sa lahat po ng mga nanonood, gustong tumulong sa amin, pwede o kayong tumulong sa amin para sa mga panggamot po ng anak ko. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Susunod, 5 pang biktima umano ng pangmomolestya ni KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy lumutang. Paghahain ng kandidatura ng mga gustong tumakbo sa kauna-unahang parliamentary elections sa BARM, inilipat ng petsa. Kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na hindi bahagi ng rehiyon ang probinsya ng Sulu. At inaabangang kapatid serye na Incognito sa abroad pa magte-taping. Matinding action scenes, dapat daw abangan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
simulan ng DILG ang pag-iimbestiga sa mga opisyal ng Lapu-Lapu City kung may kinalaman ang mga ito sa ni-raid na pogo sa syudad. Yan at iba pang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Mayroon to Cheryl, bumuna ng task force si Interior Secretary Benhur Abalos para imbestigahan kung meron bang kinalaman ang mga lokal na opisyal at pulis ng Lapu-Lapu City kabilang na si Mayor Jonard Chan sa nadiskubring Pogo Hub sa syudad. Wala pang specific na detalye sa task force ayon kay Abalos pero kinumpirman niya sa The Freeman na nag-issue na siya ng memorandum para lumikha ng task force na masusing mag-iimbestiga ng mga opisyal. Wala namang in-issue na preventive suspension sa ngayon. Matatandaang ni-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang Tourist Garden Hotel na Barangay Agos sa Lapu-Lapu City dahil sa hinalang nag-operate ito bilang illegal na Pogo Hub noong August 31. Nasa 160 foreign nationals ang na-rescue sa raid. Samantala, Cheryl, mabahong problema naman ang naranasan ng Barangay Gizo sa Mandawi City dahil sa hindi nakolektang basura. Yan ay matapos i-recall ng City Hall ang mga garbage truck. Naging pahirapan tuloy ang pagkolekta ng basura ng barangay sa kanilang higit 7,000 residente. Ang mga barangay officials ng Gizo mismo ang nagsabi na nagkalat na ang mga basura sa kalye. Ayon naman sa Mandawi City Environment Office, inirekomenda nila ang pag-recall ng mga garbage truck dahil sa patuloy na environmental violations ng barangay sa pagkolekta ng basura. Kabilang dito ang hindi pagsisegregate ng tinatapong basura. Ang City Hall na daw mismo ang bahala sa pagkolekta ng mga basura sa barangay. Ayon naman sa mga barangay officials, hindi raw kayang makuha ang basura ng lahat ng sityo ng barangay kung kaya marami ang nagkalat na basura sa kalye sa Gizo. Sabi naman ng kapitan ng barangay na si Jesus Neri na politika lang siya dahil hindi siya kaalyado ng administrasyon ng City Hall. Mao kini ang mga balitang dako karong adlaw gikan dinhi sa Subo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Patuloy ang paghahanda para sa nakatakdang pagharap sa korte ni Pastor Apollo Kibuloy bukas. Bago yan, nadagdagan pa ang mga lumantad na nakaranas umano ng pang-aabuso mula sa Kingdom of Jesus Christ founder. Live na magbabalita mula sa Davao City, si Bril Montalvo. Bril, ano ang update dyan? Cheryl, 5 biktima pa umano ng pangmomolesya ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ang nasa kustodiya ngayon ng mga otoridad dito sa Davao City. Sabi ni Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantana, sinuri nila kung totoo ang alegasyon ng 5 laban kay Kibuloy. 12 taong gulang ang pinakabata sa kanila na biktima ng umunoy pangmomolestya ng pastor. Dayuhan naman ang iba. Dati raw silang mga miyembro ng KOJC na tumiwalag na. Ayon kay Colonel Marantana, posibleng madagdagan pa ang isasampang kaso ng PNP laban kay Kibuloy dahil dito. Kaya hinihikayat nilang lumantad na din ang iba pang umanong mga biktima. Sabi naman ng legal counsel ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, ibeberipika pa nila ang siniwalat ng Davao City Police dahil wala pa silang natatanggap na impormasyon kaugnay nito. Ipagdarasan na lang daw nilang patas itong iimbestigahan ng mga otoridad. Nananatili naman sa PNP Custodial Facility si Pastor Kibuloy. Binisita na raw ito ng isang spiritual advisor. Maayos naman daw ang kondisyon nito na patuloy na iniinom ang pang-maintenance niyang gamot. Cheryl, bukas nakatakdang basahan ng sakdal si Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig Regional Trial Court dahil sa kasong qualified human trafficking. Personal din siyang pinahaharap ng korte. Pero dahil sa security nightmare, pinag-aaralan din ng kanilang kahilingan na gawing virtual na lang ang nasabing arraignment. At ngayon, Cheryl, dito sa Davao City, kung makikita mo dito sa aking likuran, ay napakalakas ng hangin at bahagyang lumalakas na din ang ulan. At ayon naman sa Davao City Reduction Risk and Management Office, pinag-iingat ang lahat ng mga Davaoenyo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, Bril Montalvo.
Patuloy na pinaghahanda ng PHIVOLCS ang mga lokal na pamahalaan sa paligid ng Bulkang Kanlaon sa posibleng pagtaas ng alert level. Una nang nagpatupad ng evacuation ang Canlaon City, Negros Oriental sa mga residenteng nakatira sa 4-kilometer danger zone. Nakikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa mga LGU para sa emergency response plan. Kaugnay niyan, magkakausap natin si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Salamat po sa oras, ASEC. Sa inyo pong pinakahuling datos, ilan na po yung inilikas na residenteng nakatira sa paligid nga ng Bulkang Kanlaon? Well, batay po sa pinakahuling datos ng DSWD, meron po tayong minomonitor ng mga 133 families or 405 individuals na nasa 5 evacuation centers na matatagpuan dito sa Region 6 and Region 7. Particularly in Negros Occidental, La Castellana, Negros Oriental, and Canlaon City, Cheryl. Pero ito pong 133 ay bahagi lamang noong 5 barangay, di po ba? Pero di po ba magkakaroon na sila ng mandatory o nagsasagawa na sila ng mandatory evacuation? Tama ka dyan, Sheriff. Kahapon nga, meron na isinagawa ng mga preemptive evacuation na kung saan dito nga lamang po sa Canlaon City ay talagang may mga inilipas na. But if you could recall also, Cheryl, noong pong June o July, nung unang nag-alburuto ang Canlaon, meron ng mga pamilya na hindi na nga po pinabalik. Particularly yung mga those residing within the 4-kilometer permanent danger zone, hindi na sila pinabalik after the last Canlaon eruption. Kaya na mga nasa evacuation centers pa po sila. Maliban po sa Canlaon City, ASEC, may iba pa bang kailangang ilikas sa iba pang bayan? Well, yes, ang DSWD nakikipag-ugnayan na po doon sa local government units because we understand nagkaroon na nga po ng direktiba na magsagawa ng paglilikas na. Lalong-lalo na nga yung malapit doon sa mga, malapit dito mismo sa Bulkang Canlaon, Cheryl. Ayon po sa PHIVOLCS, posible pa ngang itaas ang alerto sa Bulkan Canlaon sa Alert Level 3. So ibig sabihin po niyan, doon yung posibilidad na mas marami po ang ililikas. Kumusta po ang ating emergency response plan? Na isumite at na-discuss na po ba natin ito sa iba't ibang bayan? Tama po. Ang Region 6, in fact, nagsubmit na rin sila ng report sa amin na meron nga po silang mahigit 37,000 na mga family food packs at mahigit 15,000 na mga non-food items na available dito sa Negros Occidental. Dito naman po sa Region 7, meron rin po tayong mahigit 14,000 na mga family food packs. Sa Negros Oriental, meron din tayong 6,800 sa Canlaon City and 3,400 dito naman sa Valle Hermoso. Gayon din po, meron tayong mga non-food items, mahigit 1,300 yan sa may Dumaguete City Warehouse po natin. And Canlaon City may mahigit 800 din tayo na mga family food packs. Gayon din po, ongoing na yung aming coordination dito sa aming Visayas Disaster Response Center nang sa gayon makapagpahatid tayo ng karagdagang mga stockpile dito sa mga nabanggit nating region. Nagbigay na rin ng kautusan ng ating Secretary Rex Gatchalian sa mga regional directors na siguraduhin yung coordination with the local government units nang sa gayon kung kakailanganin natin ng resource augmentation o magsagawa ng resource augmentation, agad po natin na ipapadala ito sa kanila. Sa mga kasi LGU. wala rin nga daw hong katiyakan kung hanggang kailan po tatagal yung pag-aalboroto ng bulkan. Though doon po sa ilang na nakausap namin na LGUs ay mayroon naman nakaprepossession na po na food pack. So ibig sabihin po tuloy-tuloy lamang ASEC ang pagpapadala. That's correct, Cheryl. Ang gaya nga ng nabanggit ko, our VDRC based in Cebu was already given the directive to ensure na makapagpadala tayo ng karagdagang mga food packs and non-food items dito po sa mga warehouses natin wherein meron tayo ng mga naka-preposition but kinakailangan dagdagan na natin ito.
Isa pa ang pangunahing kailangan po ng mga residente sa paligid ng bulkan, yung face mask. Kasama ho ba ito doon sa ipinapamahagi na non-food items? Well, bagamat ang face mask po ay hindi ka bahagi ng menu o noong ating mga non-food items, we are in close coordination with other member agencies of the response cluster ng NDRIMC, particularly the Department of Health. So tinitiyak po natin na may ipapadala nga po ng mga face mask doon sa mga affected population. Isingit ko na rin po itong pag-i-issue ninyo ng guarantee letters para po sa assistance sa pagbili ng gamot. Sino-sino po ang beneficiaries nito at saan maaaring makakuha po nito? Yes, Cheryl. Kung matatandaan, talagang nagbabahagi na ang DSWD ng medical assistance under the Assistance to Individuals in Crisis Situation para po sa mga gamot ng ating mga kliyente. Ngayon po, dati-dati outright cash yan. But because we've entered into agreements with yung mga distributors o yung mga butika, malalaki man yan o malilit na butika, ang ginawa na po natin kapag meron pong lumapit sa atin na kliyente at hinihingi ng medical assistance, we immediately contact yung pong mga service providers natin, yung mga butika, and ask kung meron pong available na gamot based na doon sa isinumitin na prescription ng ating pong client. So once we get affirmation or confirmation, ang ilalagay na po natin sa guarantee letter ay yung pangalan ng service provider at yung gamot na kakailanganin. At itong guarantee letter ang dadalhin po ng ating client doon sa butika at i-dispense na po iyon. Ang kagandahan ng strategiya na ito, Cheryl, makakatiyak tayo na lahat ng quantity ng gamot na nandun sa prescription ay mabibili po ng ating mga kliyente. So, may ipoprovide po, halimbawa, maintenance medicines yan, may ipoprovide po agad. Again, sino po ang maaaring humingi ng tulong? Sino-sino po ang qualified? Yes. Again, our clients under AIX ay yung pong mga families or individuals in crisis situation. Lahat po sila ay i-assess ng ating mga social workers. Titignan po yung capacity to shoulder yung pong expenses that they may incur for their hospital or for their confinement or for their medical needs. But then again, it will be the social worker who will determine how much assistance will be extended. And the social worker also will determine kung sino po yung mababahagi na ng tulong. Ang mahalaga po dito sa AIX program natin, lahat po ng crisis situation ay atin pong ina-assist. At sabi nyo nga po, kung ma-approve, ay makakasiguro na kung ano yung pinrescribe ay magagaranti po na makukuha nila ng buo para hindi kasi minsan di po ba pagkulang sa pera, imbis na kunwari 10 tableta ang kailangan, 5 lang ang binibili. Tama, Cheryl. Yun talaga yung intention natin dito, na matiyak na yung, halimbawa, maintenance medicines, ay talagang mabili lahat ng ating mga kliyente. Again, tama yung nabanggit nyo na sometimes kasi kapag titas tayo, binabudget pa natin yan or tingi-tingi pa yung binibili. But with the issuance of guarantee letter, tiyak tayo, lahat nung prescribed ng doktor ay mabibili po ng ating home market. Saan po makikita kung ano-anong pharmacies po yung tumatanggap ng guarantee letters mula po sa DSWD? Well, unang-una, meron pong listahan ng DSWD. Pangalawa po, meron pong mga stickers, yung mga butika, na nakalagay po doon na tinatanggap doon ang guarantee letter mula sa DSWD. Gayon din, pangatlo naman po, kung halimbawa gusto nyo pong i-verify yung mga listahan ng mga butika na nakapartner ng DSWD, makakita rin po ito sa DSWD official website. Marami pong salamat, ASEC Irene Dublao ng DSWD. Muling nagpadaloy ng malasakit ang Alagang Kapatid Foundation sa 3rd taon ng kanilang blood donation drive. Narito ang report. Dugong magkapatid, yan ang naging tema ng 3rd taon ng blood donation drive ng Alagang Kapatid Foundation na muling nagpadaloy ng malasakit. Nanguna sa pag-donate ng dugo ang mga empleyado ng TV5.
Naging katuwang din ang Goodfellow Pharma Corporation, Phoenix Philippines Foundation, Maynilad Water Services at iba pang mga kumpanya. Lahat sila nagpadala ng kanilang mga empleyado para magbigay ng dugo. Hindi rin tayo nagpahuli sa pag-donate. Sa bawat bag na ito, malaking tulong sa mga ospital na nangangailangan ng supply para sa kanilang mga pasyente. Yung blood na nako-collect ng Philippine Blood Center, ang Philippine Blood Center ay merong sarili nilang blood bank. So ito rin yung takbuhan ng mga ospital pagka sila ay nakukulangan ng dugo. Pero tayo din, yung mga ordinary na mga pasyente, maaari din makadiretso sa Philippine Blood Center under the Department of Health. Pwede silang maka-avail dito ng dugo. Alam naman natin na napakahirap ng dugo, hindi mo ito pwedeng mabili sa butika, hindi mo ito pwedeng ipamanufacture sa mga pharmaceuticals, kailangan talaga ito'y nanggagaling sa tao, kung kaya ito yung sacrifice na hinihingi natin for each blood donor. Sa kabuuan, 101 bags ng dugo ang ating nakolekta sa Dugong Magkapatid Drive. Hindi naman po natatapos dyan ang blood donation drive ng Alagang Kapatid. Manatiling nakatutok sa Facebook page ng Alagang Kapatid Foundation para sa mga susunod na anunsyo kung saan at kailan tayo magsasagawa ng blood donation drive. Sa bawat bag na dugo na inyong ibibigay, 3 buhay ang matutulungan. Sabay naman sa ika-30 anibersaryo ng PLDT Smart Foundation, target daw nila ang mas marami pang matulungan sa ating mga kapatid. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Patuloy ang pagbibigay serbisyo ng PLDT Smart Foundation sa larangan ng edukasyon at kabuhayan bilang bahagi ng kanilang 30th anniversary. Dinaluhan ng iba't ibang Board of Trustees at partners ng PSF ang naturang selebrasyon. Kabilang dito ang Alagang Kapatid Foundation, ASA Philippines, Photon, Huawei, Fiber Home at Maya. It's a real blessing for us. It's 30 years of the PLDT Smart Foundation. Of course, this is not possible without the help of our leadership, MVP, our chairman, and our trustees here in the leadership of PLDT and Smart, who have really been our guidance in serving our country, as well as our volunteers and employees and my team on PLDT Smart Foundation. So we're really very happy, especially for our partners, including our group in Tulong Kapatid. Una ring inilunsad sa selebrasyon ang multimedia van project ng PSF na kinilala bilang Extraordinary Mobile Library. Layunin daw ng digital track na ito ang mabigyan ng oportunidad na makaranas ng online learning resources ang mga Pilipinong mag-aaral. Dagdag pa rito, iikot sa iba't ibang lugar at probinsya sa Pilipinas ang nasabing mobile library. Kasama sa solar-powered truck na ito ang ilang mga libro, laptops, tablets at telebisyon para sa pagpapalawig ng edukasyon sa bansa. Actually, this is a fruit of our experience of seeing several models, and of course, because we see the needs on the ground. We have seen how our students lack this basic equipment and the connectivity. Tampok din sa anibersaryo ang Food Smart Cart sa TID ng PSF at ASA Philippines. Kasama ang Alagang Kapatid Foundation, maalalang una nang nakapagbigay ang organisasyon ng mga food carts sa beneficiaries mula Marikina at Taytay Rizal. Higit daw na makatutulong ang mga food carts na ito upang makapagsimula ng startup business, isang pagsuporta sa micro-enterprises sa bansa. Pero ang maganda, hindi lamang ito basta food cart. Makapagbibigay din ng cash-in at cash-out services mula Maya ang makatatanggap nito, kasama ang libreng cellphone mula Huawei. At sa pagpapatuloy ng serbisyo ng PSF, plano nilang makatulong pa sa mas maraming Pilipino. Of course, we will try to grow them more. We have, with our partners, we are trying to get more smart cards out there. So we will be choosing our beneficiaries, also together with the Alagang Kapatid Foundation, as well as our partners in ASA Philippines and other partners like the DSWD. Nagkaroon din ng misa kasama si Reverend Father Anton Pascual na sinunda ng isang salo-salo na ibinida ang Pinoy food. Kaya si PSF President Esther Santos may nais ding iwang mensahe.
Thank you very much. Maraming salamat sa lahat ng aming partners sa PLDT Smart Foundation. Hindi namin makaabot itong 30 years without your help. So maraming salamat and we look forward to working together again for more years. Hindi biro ang tumagal ng 3 dekada. Kaya para sa PLDT Smart Foundation, maraming salamat sa inyong patuloy na serbisyo. Mobile Journal Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Nakaka-proud na 3 Pinoy illustrator pa ang napasali sa Marvel Comics. Kabilang na nga riyan ang Olongapo-based artist na si Von Randal na siyang guguhit sa karakter ni Spider-Gwen sa comics na Spider-Gwen, The Ghost Spider. Kayo mga kapatid, ano-anong moments mo masasabi na isa kang proud Pinoy? Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Para sa akin, yung pinaka-proudest moment bilang isang Pilipino is kapag nakita natin na ang Pilipino ay intelligent and also wise in every aspect that we have. Halimbawa po, sumasali nga po sa isang contest yung isang Pilipino. Manalo, matalo po, nandun po yung suporta ng buong Pilipinas. Siguro po ang mga Pilipino kasi caring din and matulungin. So, parang bukal po sa puso ng mga Pilipino ang pagtulong. So, alam niyo po yung kapag ang daming problema, ang daming nararanasang problema, pero nandito pa rin yung saya natin, tumatawa pa rin tayo, ngingiti pa rin tayo, nalalampasan natin kahit anong problema. Kapag yung mga may pagkakataon na talagang sinisikap ng ating mga kapwa Pilipino na ipakita ang iba't ibang talento, hindi lang sa ating bansa, kundi sa mga international na competition. I have a good friend na recently lang na-declare as the first Filipino professor in Harvard University. Sobrang nakaka-proud. Hindi lang siya doon nag-aaral, but she's teaching and she's sharing the rich culture of the Filipino nation. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal-umay sa pananghalian. Posibleng lumakas pa ang bagyong may international name na Bebinka bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Tatawagin itong FERDIB oras na makapasok ng PAR. Para sa update, magkakausap natin si Ana Cloren Horda, weather specialist ng Pag-asa. Magandang tanghali sa iyo, Ana. Magandang tanghali din po, Ma'am Sherin. Okay, ngayon pa lang, ramdam na yung masungit na panahon sa ilang lugar gaya sa Cagayan, sa Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao. Nasaan na ba ang bagyo at kailan ito papasok ng Philippine Area of Responsibility? Yes po, itong binabantayan natin severe tropical storm na may international name na Bebinka ay huli po natin namataan sa layong 1,975 kilometers silangan ng Central Luzon. Ang nasabing sama ng panahon ay posible hong pumasok na ating area of responsibility bukas ng hapon o bukas ng gabi at papangalanan nga ho natin itong bagyong si Ferdy. Sa ating pagtaya ay mananatili ho ito dyan sa may offshore or sa may karagatan lamang at by Saturday, posible na rin ho ito agad lumabas sa ating area of responsibility. At yun nabanggit nyo nga ho na mga pag-ulan ngayong araw, ito ay dahil po sa habagat. So epekto po ng habagat yung nararanasan mga pag-ulan ngayon sa bahagi po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So sandali lang siya mananatili sa loob ng PAR at hindi natin nakikitaan na magla-landfall ito. Pero ano yung pinakamalapit? Saang area pinakamalapit didikit itong severe tropical storm? Yes po, tama po, no? At sa ating, kung ma-visualize po natin yung area of responsibility po natin, no? Nandun lamang po siya sa border, kaya ho saglit lamang ho siyang mananatili sa ating area of responsibility. Kaya po parang kumbaga po, dahil nasa sulok o nasa corner ay lalabas din ho siya agad. At kahit na ho malayo ito sa atin o walang direct na epekto, yung habagat ho yung ating binabantayan dahil nga po ito ay posibleng umabot hanggang sa typhoon category. So malakas na bagyo ho ito, kaya malakas din po yung posibleng hatak niya sa habagat sa mga susunod na araw. At hanggang kailan natin mararamdaman ang epekto nito? Bagamat hindi ito direktang epekto, sabi mo nga, na-enhance nito ang hanging habagat. Hanggang kailan nito?
Yes, tama Cheryl, no? Itong habagat yung ma-enhance o mapapalakas yan na magdudulot po ng maulan na panahon hanggang sa weekend dyan sa bahagi ng Visayas, Mindanao, pati na rin. Lalo na po dito sa may Mindoro, Palawan area, yan po ay makakaranas ng posible mga heavy to intense na mga pag-ulan po over the weekend, dala ng habagat na pinaigting nitong bagyong ito magiging bagyong si Ferdy. Okay, at tayo dito sa Metro Manila, hanggang kailan magkakaroon ba ng masungit na panahon? Dito po sa atin sa Metro Manila ay generally magiging cloudy lamang ho yung ating kalangatan at may mga pag-ulan. So over the weekend, makulimlim po yung panahon natin maghapon at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan po tayong ine-expect. At kung hindi po magbabago yung pagtaya po natin sa magiging pagkilos nitong bagyong si Ferdy, ay kumbaga po yung mga pag-ulan ay mas nakatutok ho dito sa may Palawan, Mindoro area, pati na rin po sa may Western Visayas at Negros Island region, epekto ng habagat. At yung isa naman na binabantayan, kapag sinabing tropical cyclone-like vortex, ano yung ibig sabihin nun? Yes po, kapag tropical cyclone like vortex, ibig sabihin po nun ay meron po itong sirkulasyon or ikot na kung saan ay posible yung maging bagyo po. So yun po yung ibig sabihin po natin ng tropical cyclone-like vortex. At saan bahagi itong binabantayan nating ito? At ngayon po, nasa karagatan lamang ho yung ating minomonitor po na mga sama ng panahon. Pero yun nga ating binabantayan dahil nga posible yung mga buntot o yung mga kumpul ng kaulapan na dala po or kumbaga po nahatak nitong posible maging bagyong si Ferdy ay posible may mga sirkulasyon tayong ma-monitor dyan o makita dyan. Kaya patuloy ho nating minomonitor itong mga kumpul ng kaulapan o yung mga cloud cluster po, lalo na dito sa may silangang bahagi po ng ating bansa or sa may Pacific Ocean, pati na rin po dito sa may western section ng ating bansa. So minomonitor ho natin yung mga cloud cluster po natin yan. Again, paalalahanan natin yung ating mga kapatid, Biyernes na bukas ang ating magiging panahon sa over the weekend. Yes po, over the weekend ay inaasahan natin na ulan na panahon, posible ang heavy to intense na mga pag-ulan lalo na sa may Palawan, Mindoro, Western Visayas, Negros Island region. Kaya doble ingat po at doble paghahanda yung ating paalala dyan dahil nga sa malakas na mga pag-ulan ay posible ho ito magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ganon din po sa ibang bahagi pa ng Visayas, ng Mimaropa area, ilang bahagi po ng Bicol region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro area. So ito rin po ay mga karanas ng malakas na mga pag-ulan over the weekend. Kaya ingat po sa ating mga kababayan. At dito rin ho sa atin sa Metro Manila po, no, magiging makulimlim din po yung ating panahon at may kasama rin ho itong mga pag-ulan. Kaya ang mapapayo din po natin sa ating mga kababayan ay patuloy ho tayo mag-antabay sa mga update po na nilalabas ng Pag-asa na kung saan mamaya alas 4 ng hapon ay i-incorporate po natin dito yung mga information tungkol po dito sa binabantay nating sama ng panahon. At mamaya alas 11 ng gabi meron ho ulit tayong Tropical Cyclone Advisory. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda. Sa volleyball fans, kasado na mamaya ang championship ng PVL Invitational Conference. Magtatapat para sa title ang Creamline Cool Smashers at Signal HD Spikers. Plano ng Signal na makuha ang kanilang unang PVL title. Pero target naman ng Cool Smashers na makumpleto ang Grand Slam higit isang linggo lang matapos magkampiyon sa Reinforced Conference. Gaganapin ang laban mamayang alas 6 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Bago yan, magtatapat naman sa battle for third ang guest teams ng EST Kola at Kurashiki Ablaze bandang alas 4 ng hapon. Viral ang isang food business ang pumatok at nakapag-expand mula sa online hanggang sa physical pati sa rolling stores. Ang pangunahing menu lamang ay kare-kare. Nagbabalik si Mobile Journal Amy Atienza. Mahilig ka ba sa kare-kare? Paano kung sabihin ko sa inyo na mabibili na yan on the go? Tara na't mag-food trip sa kare-kare on wheels. Nagsimula bilang online business ang kare-kare store ni Nico Dakis na kare-kare ni Baste. Dahil sa success nito, nagkaroon pa ito ng physical stores. At nitong 2021, naisipan na niyang magkaroon na rin ng rolling store. Sa ngayon po, meron na kaming tatlong
physical stores, may mga main branches kami, 3 stores na siya. Tapos kaya nga sinabi ko kanina, nakaka-8 rolling store na po yung nag-ooperate sa amin. Meron sa Sampaloc, Malabon, Navotas at ang bago nilang bukas na store sa Padre Rada sa Tondo. Nagsisimula ang pagbebenta ng kare-kare ng 9 a.m. hanggang 1 p.m. para sa lunch at babalik sila ng 5 p.m. hanggang 8 p.m. para sa dinner. At sa bawat pagbebenta nila, napapalaban daw talaga sila. Yun po, sa mga rolling stores po, minsan 50 orders, 70 orders, minsan nagawa 100 din po kapag normal day. Best sellers daw nila ang may halong tuwalya at balat sa halagang 100 pesos. Kung nakaluwag-luwag ka, may overload kare-kare na aabot sa 200 pesos lang. Secret recipe to success ni Nico ang pagbabantay sa kalidad ng kare-kare. Yun ang mahirap kasi yung quality kung paano mo siya i-maintain. Bilang hindi rin naman kami pare-parehas makatutok 100%, kailangan yung mga pinagkakatiwalaan tao, ma-reassure mo, ma-assure yung quality nilalabas ng pagkain namin. Dahil dyan, nagiging choice na rin daw sila sa events. Usually sa mga binyagan po, every Sunday may mga nagki-cater, may mga nag-i-inquire. Consistency is the key, ika nga nila. Kaya gaya ng kwento ni Nico, caring-caring nyo ring magkaroon gaya ng kanyang successful kare-kare business. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Good morning mula sa Roma. Eto na nga, change weather na talaga. Biglang medyo lumiliwanag na ngayon and guess what? Nilabas na natin yung scarf natin dahil humahangin na. Nako, eto na nga, talagang nag-iiba na ang panahon natin. But anyway guys, kakatapos lang syempre ng mga red carpet festivities for Emily in Paris Season 4 Part 2. At eto na guys, syempre Philippines represent tayo sa red carpet. Kasama syempre ang ating Philippine contingent na Mimia, L.A. Aguinaldo at Sofia Pablo. And dire-ready natin yung segment tungkol dyan, at sa one-on-one natin sa cast. Dahil special na special po ito at napakalaking bagay nito para syempre sa Pilipinas din sa representation. At syempre ang Emily in Paris ay isang form of escapism na show na dinala tayo ngayon dito sa Rome, Italy. At yan, mamanoorin nyo, kaya antabayanin nyo yan dahil may ikikwento pa ako sa inyo tungkol sa Italy. Speaking of Italy, papunta po rito. At nandito na kayo ibang cast ng Incognito, ang aabangan na serye sa TV5 sa kapatid network na hatid ng Star Creatives. Guys, watch this. Overseas taping ang pinaghahandaan ng cast ng inaabangang kapatid serye na Incognito. Ang kanila kasing destination, Italy. Malalang action scene daw ang aasahan. We did our training for guns, firing range. We did tactical training sa mga airsoft. And then we did also martial arts training all together. This is physically demanding. We really showcase what or how a SWAT or how Black Ops move. So the movements are very precise and it's a new skill that I still have to hone and understand. We try to help each other, pull each other up, and hindi magiging madali ang shoot namin. Ang love team na Mathon, nina Anthony Jennings at Maris Lacal, may mga natutunan pang skill sa paggawa ng serye. Magaling na ako magmotor! Hindi lang siya basta-basta action na suntukan lang. Aabangan din ang pagbabalik serye ni Daniel Padilla na nag-adjust din sa action scenes. Ngayon parang ito lang muna yung gusto ko rin gawin. So, yeah, syempre hindi na ako andun na ang yapak na ng mga uncle at ng airpot ko. So, abangan ang Incognito soon sa TV5. Game na sumayaw ng cherry on top si SB19 member Josh, kasama sina Mika, Gwen, Stacy at Maloy ng Bini. Hirit tuloy ng fans, pwede na raw maging 9th member ng Bini si Josh. Kagat dila naman ang peg na Bini members Sheena, Aya, Joanna at Colette with Josh. Para naman yan sa kanta ni Josh na 1999 mula sa album niyang Lost and Found. At speaking of SB19, ipapalabas na sa Hong Kong ang docu-film nilang Pagtatag. Una yang mapapanood sa September 18. May screening din ang docu-film sa September 22 at 29 sa Piling Sinihan sa Hong Kong. Bukod dyan, nominado ang SB19 ng Breakthrough Award sa Brazil,
bilang Best International Male Group at Best International Music Video para sa kanta nila na Moonlight. Nominated din ang BINI sa dalawang kategorya na International Breakthrough Artist at International Music Video para sa kanilang kantang Cherry on Top. Suportado naman ni Katy Perry ang endorsement ni Taylor Swift kay Kamala Harris. Usap-usapan nga din ang impact niyan sa pinakahuling presidential debate sa US kahapon. Hirit kasi ni Taylor sa mga botante, mag-research din sa posisyon ng mga kandidato sa iba't ibang issue. Makakalaban ni Harris, si dating US President Donald Trump. Alright! Oh my gosh, guys, I can't wait na makita ninyo siyempre yung hinahanda natin dito para sa inyo sa wrap-up event ng Emily in Paris, which drops today on Netflix. At syempre, abangan nyo yung Incognito dahil grabe yung bakbakan. Kaya nyo, makita natin sila rito. Who knows? Anyway, guys, yun muna ang latest sa showbiz. Good morning mula rito sa Roma, Italia. Back to you guys to the studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.